Final verdict isang masayang araw po. Ito ang ating mga huling iwinalay at yan po, pinakain pa rin naman yung taktak kaninang umaga. 10 timba po yan, pero may tira pa. Kaya po ang final verdict dun sa ating kinuhang sapal ay hindi na po muna ako uulit. Umaasim po kasi dun sa style namin ng pag-iimbak. Ngayong bali 8 days na po sa pagkaka-stack yon, 9 days sa production, maasim-asim na po yung amoy niya. Kaya po siguro kahit na niluto, tumutumal ang kain ng ating mga alaga. Kasi po dapat itong mga ito, sa every 2 to 3 days nakakapagdagdag kami ng 1 hanggang 2 timba. Ang nangyari po, mula nung pang-4 na araw na kain sa ating bagong sapal, ay halos nag-steady po ang kain nila. Hindi po natin mapapalaki ang ating mga alaga kung ang ating pakain ay hindi madadagdagan. Kaya po hindi na muna ako uulit ng pagkuha ng sapal sa Laguna. Tsatsagain na po namin munang mag-ikot dito sa Pampanga. Marami naman pong source na mapagkukunan. Kaya nga lang po ay talagang mag-iikot ka. Ang kagandahan po kasi sana nun, pag nag-deliver, isang bagsakan lang, sa labas lang yung sasakyan nila, wala po tayong maraming threat na may maipapasok na sakit sa farm kesa dun po sa labas-pasok ang ating mga sasakyan. Ito po ang ating mga lechonin. May deliver po tayo kay ka-farmer this week. Kaya po mababawasan uli ng 8 ang ating mga alaga dito. Ayan po, hinahalo na ang ipakakain. Pati po ang ating mga inahin ay bibigyan din. Kaya po kukuha na muna ako ng sapal uli dito locally. Ito pong mga palakihin ay yun ang ibibigay ko, at yung galing po sa Laguna ay uubusin natin sa ating mga inahin. Sila po hindi masyadong nagbabago ang kain. Hindi ko po alam kung ano ang difference sa panlasa ng mga inahin at mga biik. Pero ang ating pong mga inahin, both dito sa second breeding pen at dun po sa ating consolidated pen, ay tuloy ang kain nila. Sa bagay, itong mga ito po, hindi naman natin pinalalaki. May ilan lang tayong pinababawi-bawi ang katawan sa mga ito. Kaya kahit na mag-steady lang po ang kain nila, ay okay lang. Pero yung pong ating mga biik, kailangan po nating mapukpok sa kain para po mapalaki natin ng maayos. So yan po ang aming final verdict sa ating sapal na kinuha sa Laguna. Magpapasta po kami. Magtsatsaga na kaming maghanap dito po sa Pampanga. Ito naman po ang ating mga iba pang palakihin. Ito po yung ating pang December. Nagtagal-tagal po sila, talagang halos na ilinis na ang kanilang kulungan. So ito po ay ating sasabugan din ng apog at asin pagdating ng January para po muli nating magamit. At yung puntawid na yon ay atin ang kailangang ihanda dahil nga po December mag-uumpisa ng umanak yung ating mga last batch ng breeders na nakaprepare sa ngayon. At yun po ang ating paglalagyan. So yan po.
naungol na, naiyak na, nakaramdam pa rin sila ng gutom pero hindi po nila nakukuhang sa irin ng maayos ang kanilang pakainan. Nag-observe po kasi kami muna ng mabuti bago mag-decide na alin ang gagamitin natin talagang pagkainan nila. Yan po. Pag nagtaktak, napunta naman po sila sa unahan para kumain. Pero napansin ko kasi po nun, parang hindi sila ganun kagana sa pagkain na talagang nag-aagawan. Pero yun po, dahil siguro talagang pagsalusalong ganyan, ayan. Kita niyo po, nang babox out pa yung isa, pinaalis yung kanyang mga katabi. So yan po ang ating mga pinalalaki. Pakita ko po sa inyo si Mario na aming iwinalay. Dito po namin muna ipinwesto si Mario. Ito po ang ating dating large breeding pen. At dyan naman po sa tawid na yan, yung kanyang dating pinaglagyan. Yan po ang ating consolidated pen. Pero ang ginagamit po natin ngayon ay yung tawid pa ng bakod. So ito po siya. Matamlay pong kumain pero malakas uminom. Mario. Hindi naman po siya mainit. Ang napansin ko lang po, walang dumi. Kaya tinanong ko si Mar, sabi niya po, dun sa dati niyang pinagpwestohan, parang constipated. May maliliit daw pong parang tain ng kambing na idinumi si Mario. Kaya kahapon po, binigyan namin siya ng 120 cc or ml ng castor oil. Hopefully po, mailubricate ang kanyang bituka at makadumi siya ng maayos. Naggalagala naman po siya rito. Kaya ayan po, bungkal na bungkal ang lupa. Yung grower feeds po pinabibigay ko. Ayan po, may tira pa. Wala pong kalahati ang kanyang nakain. Pero pabibigyan ko po uli ng tubig na pagkatapos silang magpakain. Yung pong nahahati niya halos yung ibinibigay na isang container pag nagpapainom. Yung isang container po, mga kalahati ng plangganang yan. So yan po siya. Medyo malungkot po. Saan ka nag-uunsod? Bakit ang dami mong sugat sa noo? So tinurukan ko na rin po siya nung kontra sa sipon naman na florfenicol. Nakadalawang turok na po siya nun. Tignan po natin ang kanyang magiging reaction. Balitaan ko po kayo sa kalagayan ni Mario. Ito po ang ating consolidated pen. At ayan po, ang mga pakainan ay said. Kaya po yung mga breeder natin hindi naninibago sa kain, pero yun pong ating mga palakihin ay nanibago ng husto. Mahirap naman po na sari-sari pa ang aming magiging source ng soya. Kaya po dito na lang ako maghahanap sa Pampanga. Kasi po mura sana yung sa Laguna, kaya lang po ay malaki ang cost ng howling. At kung magbabawas po ako ng amount, ng volume na ipahahawl, lalo pong lalaki ang ating costing per kilo. Kaya po dito na muna kami sa Pampanga maghahanap na lang ng magsosource ng soya. Yan po, sa biik, naninibago talaga. May tira rin po sila dito. Ganun din po sa ating second breeding pen. Hindi ko na lang pinasok kanina dahil bala ko po pumasok dito ay may tira rin sila.
So ito po yung isa sa mga huli nating umanak. Ayan, kasama niya pa po ang kanyang mga biik. Dahil may lumapit. Yun po, kanina naipakita ko nakahiwalay sila. Ngayon po, balik sila kay Mama Pig for protection. So, maayos naman po ang lagay ng mga ating alaga dito na iniwan muna ni Mario at siya nga po ay aming ikinwarantin muna. This week po ay magkakapon na kami dito, magtuturok po ng ivermectin at ng Respisure. At ayan po, meron tayong bagong anak. Lumabas po ang isa niyang baby. Apat ang kanyang biik. Yun po yung lumabas. Ito po, may nakabantay pang Mama Pig sa labas. Yan naman po ang ating mga biik. Yung po na, yung mga yang size pong yan, ang ating tatrabahuhin. Pag ginawa po namin ito, isasabay na rin po namin yung mga nasa likuran. Yun pong ating original pen, original area ng second breeding pen. So, ang gagawin po namin nun ay mga 60 heads siguro. 60 to 70 heads po. Alam ko po, ang nandito ay yung mga hindi pa po natatrabaho dito ay nasa mga 40 to 50. Doon po sa kabila, meron tayong mga 15. Kasi po may mga namatay nga tayong biik doon, yung pong nakagat nung Mama Pig na siya mang anak. Kaya po ipinen na muna namin uli siya para hindi na po siya lapitan ng ibang biik at pagkatapos po ay makakagat niya to protect yung kanyang mga biik naman. So, good mother po siya, pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak, kaya nga lang po nadidisgrasya yung iba nating alaga. So, ayan pa po ang iba nating mga alaga dito. Ang isa pa pong dahilan kaya nagpalit ako kaya babalik ako sa ating soya ngayon ay lumambot din po ang kanilang dumi. So talaga pong indication na hindi nila hiyang yung ating kinuhang soya na galing sa Laguna. So yan po, namamahinga ang ating mga alaga dito sa Consolidated Pen. Silipin po natin si Kay at ang kanyang dalawang kasama. Tapos po, pasyalan natin yung ating 10 dumalaga na kasama po uli si Third. Kay! Kay! Miss Kay! Ha? Kay! Himas? Papahimas din kayong dalawa? So ito po ang ating isa pang set ng breeders. Magkapatid po ang dalawang ito. Matanda po si Kay ng mahigit 100 taon. Gawa ng ito pong mga to ay May born, hindi naman pala. Si Kay po ay January born. Hindi po, kinuha ko siya ng January. So November born po si Kay. January po, nang kunin natin siya sa Lucena. Ito naman dalawa po ay August nung kunin natin. May po nung sila ay ipanganak. Naglalandi ka, hindi ka tinamaan ni Bobby. Ay ni Third. Bakit malaki yung puwerta mo? Ha?
So ito pong si Kay. Yan po, nahiga. Maga ang kanyang ari. So hindi po siya successfully na mount ni third. Patatapusin ko na po muna si third dun sa ating 10 dumalaga at saka ako nilang siya ibabalik dito na baka po ang gawin ko pag pwede na rin itong dalawa para hindi ko na po ihiwalay pa ang dalawang ito kay Kay. Hindi na po baling tumanda ng kaunti si Kay bago natin magamit. Gawa ng maliit po talaga ang baboy na ito. So 7 months po ang pagitan ng edad nila. Kung May ang mga yon at siya ay November, pero tignan nyo naman po ang katawan, kaunti lang po ang diferensya nila. Kaya palalaki-lakihin ko na po ang mga ito. So by January po, pwede naman na sila. June, July, August, September, October, November, December, January po ay 8 months na ang mga ito. So sa January ko na po ibabalik si third dito sa kulungan na ito. At by that time po, ang mga dumalaga natin doon sa kabila ay nakaanak na rin. At kanya na pong makakastahan pa ng minsan. Okay. So yan po ang ating panibagong plano. Dahil lumitaw nga po na naglalandi uli si Kay. At ito po ang ating mga dumalaga dito sa ating Sampaloc area. Ito po ang ating binata, si Mr. Third. Nalapit agad. Ito pong isang ito, hindi ako sigurado kung talagang nagbuntis o nagmatsura. Siya po ang pinakamalapad sa kanilang magkakasama. Ito po ay QB Crossberg na nakuha natin sa Lucena. Ito po ang kanyang kasama. Yung po naguhukay na yon. Po. May isa po tayong mule foot dito na locally produced po natin dito sa 4A Animal Farm. At si Mr. Third, pilit pong lumalapit at sanay na rin po sa hawak. Yan po, mas maliit yung ating Pampanga Native compared po doon sa, ayan po, Pampanga Native compared sa QB Cross Berkshire. Yan pong tatlong nakapaligid sa kanya ay mga QB Cross Berkshire. Pero siya po ay siguradong buntis na. Sa laglag po ng tiyan niya yan, ay buntis na talaga yan. Ito rin po, malamang ay buntis na. Pampanga Native rin po yan. Sarili nating alaga. Third, sipagan mo. Hindi tinamaan si Kay. January na kita ibabalik doon para sabay nang makakastahan yung tatlo. So yan naman po ang ating mga dumalaga at nag-iisang barako dito sa Sampaloc area. Mga QB Cross Berkshire po at Pampanga Native ang ating mga alaga rito. Kung isa parang nag-hit din. Ayoko na lang pong pumasok at nakapasok na ako sa ating consolidated pen. At as much as possible po, kahit na nagpapalit ako ng footwear, umiiwas po ako na marami ang aking pinapasok na kulungan in one day para po makaiwas din tayo sa cross-contamination. So hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.